Sa social media, kapag usapang EV na, madalas nyong mababasa sa mga comment sections or sa mga forums na may mga magsasabi na disposable ang mga EV. Pang 5 years lang ang battery niyan, tapos tapon na. Pero guys, I'm sure na yung mga nagsasabi niyan, sila po yung mga hindi naka-EV. Malamang na yan yung mga hindi naman nag-research tungkol sa EV. Or worse, baka nga mamaya, wala naman yan talagang sasakyan. Kasi guys, ang isang tao kapag yan ay may EV or nag-research man lang ng tungkol sa EV, ay hindi po magiging ganyan ang mga comments. Pero alam nyo guys, ako po ay tulad din ng typical na Pilipino na wala ring EV. Pero dahil dito po sa channel natin ay pinipilit nating maging informative na hindi bias. Bawat topic na pagkukwentuhan natin dito na i-upload ko, makakaasa kayo na yan ay ni-research ko muna. At dahil sa oil crisis natin ngayon, napakarami po ang naging interesado sa EV. Kaya para hindi na kayo mahirapang mag-research, ay isi-share ko sa inyo kung totoo ba yung 5 taon lang ang itatagal ng battery ng EV pagkatapos tapon na. Tuwang-tuwa ngayon yung mga car companies na nag-o-offer ng EV dahil mahigit 600% ang itinaas na inquiries nila. Kahit yung mga dating matitigas na palaging sinasabing no to Chinese EV, naging interesado na rin at yung iba nga ay nakabili pa. Kaya yung mga nakabili ng EV, sila ngayon yung tatanggap ng comments na disposable ang mga battery nito at pang 5 years lang. So, totoo po ba yan? Hindi naman po nakakapagtaka na maraming mga magko-comments na yan ang pumasok sa isip nila. Kasi karamihan po ng mga EV, lalo na po yung mga medyo nauna, ang battery niyan ay lithium-ion na katulad ng mga battery ng cellphone natin. Kaya tulad ng sa cellphone, kapag naluma or nasira na ang battery, it's either papalitan mo yung battery na mahal o kaya naman bibili ka na ng bagong cellphone. Total, taon-taon naman ay may mga bagong modelo ng phones. So ganito yan guys, although ang battery ng cellphone natin at saka karamihan sa mga EV ay parehas na may lithium, ay magkaiba po kung paano sila na-construct or yung pagkaka-design nila. Sa mga phone po kasi, ang battery niyan ay sadyang maliliit relative dun sa laki ng phone. Tsaka ang mga phone manufacturers naman po kasi ay hindi naman yan iniisip na patagalin yung buhay ng battery. So karaniwan sa mga batteries, pagkaraan ng 3-4 na taon ay humihina na. Strategy po nila yan para bumili ka ng bago kasi taon-taon din naman ay naglalabas sila ng bagong model ng phones nila. Iba naman po pagdating sa EV battery. Kasi ang battery po ng EV ay super laki relative dun sa size ng kotse. Halos yung buong flooring ay na-occupy ng battery. Tapos guys, ang mga battery ng modern EV ay may warranty ng minimum 8 years or 150,000 kilometers. Wala pong choice itong mga EV manufacturers kung hindi magbigay ng ganyang klase ng warranty kasi mandated po yan ng mga government sa mga bansa na pagbebentahan nila. Kaya walang sense para sa isang EV manufacturer na maggawa ng isang sasakyan na tatagal lang ang battery ng 5 taon. Dahil sila rin ang mamumroblema. Kapag hindi yan tumagal ng 8 years, mapipilitan silang palitan. Kaya kung sisipagan nyo pagre-research, makakakita kayo dyan ng mga nagte-testimony na nagkaroon na sila mismo ng EV noon pa. Yung mga battery nila, typically tumatagal yan ng mahigit sa 8 years. Normal na nga sa kanila yung tumagal ng battery ng 10 taon. Yan ay yung mga lumang modelo pa. And then guys, sa usapang EV battery, naandyan din yung tinatawag na cycle life. Ito po ay tumutukoy doon sa kung hanggang ilang beses mo pwedeng i-charge itong EV battery. Sa mga cellphone po natin, naglalaro lang po ang cycle life nito ng 1,000 hanggang 1,500 cycles bago maging 70% ang state of health nito. Sa mga modern EV naman, ang batteries nito ay rated ng at least 3,000 hanggang 5,000 cycles. And then guys, magkaiba din po ang battery ng phone at saka ng EV pagdating doon sa frequency of charging or yung gaano ba kadalas kailangang i-charge. Sa cellphone po kasi, kapag bago pa yan, kinakaya niyan na isang full charge sa isang araw. Tapos kapag medyo lumuluma na, nagiging 2 beses hanggang 3 beses sa isang araw kung i-charge ito. Depende sa kung paano mo ito gamitin. Sa mga EV naman ay mayroong tinatawag na deep cycle charging. Karamihan po ng mga EV owners ay ito ang ginagawa. Ang ibig sabihin po nito ay nagcha-charge sila between 10% hanggang 80% once or twice a week lang. Ngayon yung mga medyo malakas gumamit, umaabot ng hanggang 3 times sila nagcha-charge sa isang linggo. So let's say na lang
na medyo malakas kang gumamit ng EV, 3 times ka kung mag-charge sa isang linggo. Bago mo abutin yung tinatawag na 3,000 cycle life, ay 1,000 weeks ang aabutin. Yung 1,000 weeks ay equivalent po sa 220 months or 19 calendar years. Pero sabihin na lang po natin na everyday ka magcha-charge ng EV mo. So yan 3,000 cycles ay 3,000 days. Yan naman pong 3,000 days ay equivalent po sa 8 years and 219 days. Kaya yung mga EV manufacturers, malakas ang loob nila na magbigay ng warranty na 8 years. Kasi alam nilang tatagal yan ng at least 8 years. Ngayon guys, nakaka-affect din po sa battery life yung thermal management system ng kotseng mabibili nyo. Kasi guys, sa mga battery, ayaw niya nang mainit. Kaya nga lang, ironically, kapag nagcha-charge ka ng EV battery, umiinit po yan. Kaya ang mga EV ay mayroon pong cooling system para dun sa battery nila. Mayroong mga fan at saka may liquid cooling system para ma-regulate ang temperature nito, especially while charging. Sabi nga po sa isang article, may mga EV batteries na name-maintain yung 90% capacity nito ng hanggang 100,000 kilometers. And then, bababa po yan and mag-stabilize sa 87% capacity between 200 to 300,000 kilometers. And then, may kwento ko na lang din sa inyo, no? Meron po tayong mga viewer dito sa channel natin na matagal na nakatira sa abroad. Mas naunang nauso sa kanila ang EV. At na-share nila sa akin na after 5 years, yung mga EV na dinadrive nila ay 20% lang ang naging degradation sa battery. Mayroon nga po akong nakachat na taxi driver doon na BYD ang gamit. Almost 500,000 kilometers na daw ang nakaregister sa odometer niya, pero 80% plus pa rin yung capacity ng battery. Yung mga nagkwento na yan, ang battery ng EV nila ay yung lithium-ion pa. Although marami pa rin EV na lithium-ion ang ginagamit, meron na rin po ngayon kasi nung tinatawag na LFP or lithium iron phosphate na mas maganda kaysa doon sa lithium-ion. Ang pagkakaalam ko nga po, mayroon na rin mga EV manufacturers na nag-o-offer ng hanggang 10 years sa warranty ng mga batteries nila para lang magkaroon ng peace of mind yung mga interesadong bumili ng EV. Lilinawin ko lang sa inyo guys, hindi po ako nagbebenta ng EV at hindi ko rin po kayo kinukumbinsi na lumipat from combustion engine to EV. Dito po sa channel natin, karaniwan yung mga pinopost ko ay galing dun sa mga personal experiences ko. Pero dahil sa wala pa akong personal experience sa EV, ay tinatsaga ko po yung i-research muna. Nagbabasa po ako ng maraming articles mula sa mga credible sources, lalo na yung mga nagsagawa ng mga test. Hindi po ako gumagawa ng content base lang doon sa mga nababasa ko sa comments or sa forums. And don't get me wrong guys, ang EV or yung battery technology ng mga EV sa ngayon ay hindi pa po yan perfecto at hindi po yan kailanman magiging perfect. Actually, nasa infancy stage pa lang ang battery technology ng mga EV. Marami pa po magiging developments dyan as time goes by. Pero I'm sure may mga makakapanood dyan na ang i-comment. Pag napanood nyo kung paano minimina yung lithium at saka cobalt, tatama rin kayong bumili ng EV. May magko-comment din dyan na sasabihin, ang kuryente sa Pilipinas ay marumi kasi nanggagaling sa coal. So ang EV ay hindi environment friendly. Ang mga EV ay hindi pwede sa baha. Meron din ako mga nabasang comments noon na yung mga Chinese EV ay sadyang pinakakalat daw ng China para kapag nagalit na ang China, isang pindot lang nila ay sabay-sabay daw yung magsasabugan. Meron din po ako mga nabasa na nagsasabi na ginagamit ng Chinese government itong mga EV para makapag-espiya sa mga bansa na kaaway nila. Alam nyo guys, sa loob po ng 5 taon na naggagawa po ako ng mga contents tungkol sa kotse, including EV, ay halos yata lahat ng masasamang bagay tungkol sa EV nabasa ko na sa comment section. Ang masasabi ko lang po, ang EV ay hindi po para sa lahat, lalong-lalo na po dun sa mga walang pera. Real talk lang po yan. May kasabihan nga tayo, kapag inggit, tikit. Kaya kung ikaw ay interesado sa EV dahil gusto mo makapag-adjust dito sa oil crisis, huwag kang mag-research sa comment sections or sa mga forums. Bago ka bumili ay pag-isipan mo munang maigi kasi marami itong pros and cons. Isipin mo maigi kung yan ba ay babagay sa current lifestyle mo. At kung sakali naman na makabili ka ng EV, ay huwag mo nang intindihin yung mga sasabihin ng iba. Kasi pera mo naman yung ginastos mo. Kaya karapatan mo kung saan mo yan gustong gamitin. Doon naman po sa mga diehard fans ng combustion engine, mahalin nyo na lang kung ano yung sasakyan na nasa inyo. Huwag kayong mainggit tapos sisiraan nyo yung mga naka-EV. Isipin nyo na lang na kung ano ang meron kayo ngayon.
yan ay pinapangarap lang ng iba na walang sasakyan. Tapos doon naman po sa mga walang sasakyan na nagkakalat ng misinformation sa comment section, magsipag na lang kayo at baka sakali dumating yung panahon na magkaroon din kayo ng sasakyan. Hindi po kayo magkakaroon ng sasakyan sa pagkakalat sa comment section natin. Mas mainam pa na i-channel nyo na lang yung energy nyo sa kung paano kayo makakasurvive sa current situation ng bansa natin dahil sa oil crisis. So guys, I hope na nakatulong itong konting information na naibahagi ko sa inyo. Kung meron po akong mga nakalimutang sabihin at meron kayong gustong idagdag, as usual, ilagay nyo na lang po sa comment section natin sa baba. Huwag lang po kayong makikipag-away. And then, huwag nyo kakalimutan mag-like and mag-share. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!